Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Eton Squad. My name is Addie. So for today's video ay para sa mga former Filipino na paalis na ng Pilipinas. Yes, may konti pa rin tayong mga requirements pero hindi na talaga gaano kadami kumpara doon sa pagpasok mo ng Pilipinas. Para ito sa buwan ng Hunyo 2024. Details coming well. Para doon sa mga baguhan sa aking channel, ang former Filipinos, ito po ay mga natural-born Filipino na nag-abroad, nag-naturalized abroad, meaning nag-apply ng citizenship ng isang particular na bansa, for example, Canada, US, Australia, United Kingdom, naging naturalized at hindi nag-apply ng dual citizenship. Under po kayo sa former Filipinos or balikbayan category ng mga foreign national. So, tapos na ang bakasyon, uwian na back to reality para sa ating mga kabayang former Filipinos. Ano-ano pa ba ang iyong mga dapat ihanda kapag ikaw ay paalis na ng Pilipinas? Siyempre, yung inyong valid passport. Kung ikaw ay pauwi sa iyong home country, yung 6 months rule, hindi talaga yun nag-a-apply kasi whether they like it or not, tatanggapin ka pa rin nila kahit yung validity ng passport mo is 6 months or less. Pero kung kayo ay hindi pa uuwi at magpupunta kayo sa ibang bansa, please check yung mga travel requirements nila, kung yung 6 months rule ba ay nag-a-apply or hindi, kung required pa ba ang visa or hindi na. Mas maigi na yung prepared kayo. Ito lang naman kung hindi pa kayo uuwi. Kung meron kayong side trip sa ibang bansa, i-check ng maigi ang kanilang mga requirements. Plane ticket, syempre, hindi ka makakaalis kung wala kang plane ticket. So, importante na may plane ticket tayo kabayan, lalong-lalo na kung ikaw ay pauwi na sa iyong home country. At gaya ng na-mention ko kanina, kung hindi pa kayo uuwi at may side trip kayo sa ibang bansa, i-check nyo na lang po kung nagre-require ba sila ng return ticket, kung nagre-require ba sila ng onward ticket para sa mga foreign passport holders. For former Filipinos, required kayong magbayad ng travel tax kung yung stay ninyo sa Philippines is more than 1 year. So baka may magreklamo na naman dyan ha, ay hindi naman ako nagbayad kahit 3 months lang ako sa Pilipinas. Wala namang siningil sa akin kahit 6 months ako. Kaya nga ang sabi natin, ang time frame is 1 year and more. So kung hindi naman kayo nagstay ng Pilipinas ng more than 1 year, wala po kayo talagang babayaran na travel tax. Mag-a-apply lang ito kung sobra 1 year na yung stay nyo. Kasi as a balikbayan, kayo ay mabibigyan ng balikbayan privilege. Ito po ay 1 year visa na itatatak sa inyong mga foreign passport upon entry into the Philippines. Kung gusto nyo pang magstay sa Philippines more than 1 year, pwede nyo po itong i-extend sa pinakamalapit na Bureau of Immigration. Doon, kapag nag-extend kayo ng inyong mga balikbayan visa or 1 year visa, doon talaga mag-a-apply na ang travel tax. Pero, kung hindi nyo naman nagamit lahat, hindi nyo nagamit yung 1 year, 6 months lang kayo, bumalik na kayo sa inyong home country, wala po dapat kayong babayaran na tax. Siyempre, may mga kabayan pa rin tayong magtatanong about e-travel registration. Ito yung kagandahan sa e-travel. Kasi as a foreign passport holder, hindi na po ito required kung kayo ay paalis ng Pilipinas. Ito lang po ay required sa inyo kung kayo ay papasok. This is during arrival process into the Philippines. So kapag ikaw ay foreign passport holder at paalis na ng bansa, departing the Philippines, wala na pong e-travel registration. Hindi nyo na kailangan mag-login o mag-generate pa ng QR code kasi hindi na po ito required. E-travel is only required for Philippine passport holders. So, exempted po kayo dito, mga kabayan kong former Filipino. Ulitin natin, hindi nyo na po kailangan magrehistro sa e-travel kung kayo ay paalis na ng Pilipinas. So, huwag po tayong ma-confuse kasi baka may iba na naman dyan magsabi, uy, sabi ng The Eton Squad, wala nang e-travel. Kaya nga, very specific tayo na kapag departing, paalis ng bansang Pilipinas, wala na pong e-travel registration para sa mga foreign passport. Kung papasok, required talaga yan sa lahat. Walang exemption. Ang e-travel registration ay required sa mga arriving passengers sa Pilipinas. So, sana malinaw na po tayo doon.
So, baka may magtanong about travel tax na na-mention natin kanina, baka may magreklamo na bakit naman charge kami ganyan. Kung gusto nyo talaga ng detailed information kung bakit kayo charge ng travel tax, especially if you have stayed in the Philippines for more than 1 year, punta po kayo sa website ng kieza.gov.ph kasi yun po ang official website ng travel tax ng Pilipinas. Andun po lahat nakalista. Kung sino-sino ang mga required na mag-pay ng full travel tax, sino-sino ang mga exempted sa travel tax, at sino-sino ang mga reduced travel tax na babayaran. So, andun po lahat. Doon po natin kinukuha lahat ng ating information. So, kung medyo hindi kayo sigurado, please check the website na lang po kasi andun po lahat kung gusto nyo talaga ng detailed information about travel tax. Nag-inform lang tayo na kapag lumampas kayo ng 1 year sa Philippines, mag-a-apply talaga ang travel tax para sa mga former Filipinos. At doon naman sa mga kabayan nating former Filipinos, nakakaalis lang ng bansa, kung maaari nyo pong i-share ang inyong experience, kung ano-ano pa ba ang mga dokumento na hinihingi nila, aside doon sa mga na-mention natin sa video ito, kung maaari nyo pong ibahagi ang mga impormasyong ito sa ating community, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. So, ito po ang ating latest travel updates para sa mga former Filipinos na paalis ng bansa para sa buwan ng Hunyo 2024. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at please bear with me sa pagsagot ng inyong mga comment kasi minsan natatabunan sila ng mga new comments pero gagawan po natin ng paraan para masagutan ko ang inyong mga inquiry. Muli kabayan, ako ay nagpapasalamat at naway ang inyong biyahe paalis ng Pilipinas ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.